Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Tayo pong lahat ay yumuko muli at let's ask wisdom from the Lord before po we proceed sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Aming Diyos, salamat po sa iyong presensya sa aming kalagitnaan. Buong puso po kami nagpapasalamat sa pagkakataon na iyong ibinigay sa amin na kami magkatipon-tipon sa inyong pangalan. At alam po namin sa kaibuturan ng aming puso na ikaw ay naririto, Panginoon, kasama ka namin. Yan po ay pangako mo sa amin na kapag kami nagkakatipon sa inyong pangalan, ikaw po ay nasa aming kalagitnaan. Alam po namin may hangarin kang mabuti ngayong umaga para sa bawat isa sa amin at binubuksan namin ang aming puso at ang aming isipan upang sa gayon magawa po ninyo ng malaya ang inyong kalooban sa aming buhay. Sa aming pag-aaral ng inyong banal na salita, dalangin namin marinig namin ang iyong tinig, maunawaan namin ang iyong kalooban, at bigyan mo kami ng kakayaang maisagawa ito, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Ikaw po ang aming tinataas at ikaw lamang ang patuloy na maluwalhati sa aming kalagitnaan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ngayon pong umagang ito, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa, no? I have prepared po a title dito sa message ng Panginoon ngayon para sa atin ngayong umaga. And the title is Fully Committed. Tapos nilagyan ko po ng tagline na A Yes That Stays. Yan po ang pag-uusapan po natin this morning. Napakahalaga po niyan ngayon sa ating pong kapanahunan. Ang isa pong problema sa ating pong panahon, hindi lamang po sa usapin ng pananampalataya, no? Halos sa lahat. Relationships, responsibilities, and all. Yung commitment po is one of the biggest problem nowadays. Ewan ko po kung napapansin ninyo, pero palagi ko po lahat tayo nakakapansin ito na kung gaano po kabilis ang mga tao ngayon to quit. If you notice, people, maraming mga tao, talaga pong nagkukwit, napakabilis mag-quit. I'm talking about almost everything, like jobs, relationships, even sa marriage, napakabilis mag-quit ng marami. Responsibilities sa church, and even sa pananampalataya kay Kristo. Sa panahon po natin ngayon, yan po ang isa sa problema. Napakakonti ng mga committed people. Pag sinabi pong committed ka, ibig sabihin talagang yung commitment mo matibay. No po? Yung oo natin, dapat oo siya at hindi dapat magbago. Pagka committed po kasi ganoon eh. Hindi lang po ito sa usapin ng pag-aasawa kasi alam ko po kapag kinakasal, di po ba may tinatanong ang officiating minister na will you accept this man to be your loving husband? Tapos vice versa po yun. Tapos sasabihin yes po o yes o kaya oo. At yun po is a commitment and a covenant. Hindi lamang sa harapan ng iyong asawa, kundi sa harapan din ng Diyos na nakarinig nito. At yung yes na yan, kung talagang committed ang tao, hindi dapat yan magbago kahit anong mangyari. A yes that will stay. Even po sa atin pong relasyon sa Panginoon, ganun din. Nang tanggapin natin ang Panginoong Jesus bilang sariling tagapagligtas at manunubos ng ating buhay, ay para tayong umoo sa Panginoon. At kapag umoo ka na sa Panginoon, hindi mo na pwedeng ibigay yung oo mo sa iba. At kailangan yung oong yon ay manatili sa habang panahon. That's what we call commitment. Nais ko pong i-assess lang natin ang ating sarili ngayong umaga, do pag-usapan po natin ito for this morning. Ngayon pa lang, i-assess din natin. Maganda pong tanong dyan, committed ba tayo sa Panginoon? Yung bang yes natin, talaga po bang yes yon na mananatili? That's the question. Ano po? Ulitin ko lang po, balikan ko lang yon. Ngayon po kasi panahon natin, napakabilis na magbago yung yes ng tao. Napakabilis mag-quit ng marami. Isang maliit lang na problema, one misunderstanding, one inconvenience, many people will simply walk away. Parang napakabilis tumalikod sa pinangako, napakabilis tumalikod sa binitiwang oo. At
yun po, there are many people simply walk away dahil lamang sa mga konting problema, konting misunderstanding, and some inconvenience. But relationships, especially our relationship with God, hindi siya pwedeng mag-survive without commitment. Nais ko lang pong idiin yan, no? A relationship will not be a relationship without a commitment. Marami pong mga tao gusto lang nila ng relationship, pero ayaw nila ng label. Sa mga young people po ngayon, ganun eh. They want the feeling of it, but they don't want to commit doon sa um, relationship na yon. Kasi pag sinabing may commitment, papasok ang responsibility mo to stay eh. At ayaw ng mga tao yung responsibility na yon. Tandaan po natin mga kapatid, para sa isang relasyon ay maging matibay, para ang relasyon ay maging matibay, kailangang committed ang dalawa. There must be a mutual commitment. Committed dapat yung isa, hindi lang pwedeng isa lang ang committed, kailangan committed din yung isa pa. That's what we call good relationship and strong relationship. Now let's talk about our relationship with the Lord. I think po wala naman tututol at saka walang usapin sa commitment ng Panginoon sa atin. And I can say na the Lord is committed sa atin. Hindi po yan, hindi na natin kailangan pang pagtalunan yon. At hindi kailangan pagdudahan yung commitment ng Panginoon. Pero in order for a relationship to stay, hindi lang dapat ang Diyos ang committed sa atin, dapat committed din tayo sa Kanya. Para po bagang hindi lamang dapat ang Diyos ang umiibig ng tapat sa atin, kailangan iibigin din natin ang Diyos ng tapat. And that's the reason why ang Biblia ay malinaw. Sa pangunahing utos ng Diyos sa tao, ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso at lubusan. Mga kapatid, yun po ay inutos ng Panginoon so that our relationship will be strong and our relationship with Him will remain. Kasi po, a relationship cannot exist if isa lang ang tapat at isa lang ang umiibig. Kailangan tayo, ang Diyos po, wala na tayong pag-uusapan doon sa Kanyang katapatan at pag-ibig. Pinatunayan niya yan at patuloy niyang pinatutunayan sa atin araw-araw. Ngayon, pagkakataon naman natin para patunayan sa Diyos na tayo tapat sa Kanya at mahal natin siya. Ang Diyos po kailanman di nagbabago. Yan ang sabi ng Biblia. Tayo po kaya, nagbabago po ba tayo sa Panginoon? Ang pag-ibig ba natin sa Kanya ay tangawasan daw po, pepal to, hadan eh, iking Kapampangan. Ito pong lilitaw, lulubog, nagbabago-bago ba yung ating pong init ng pag-ibig sa Panginoon. It's a good thing po na we can assess ourselves and check ourselves. Are we really committed sa Panginoon? Yan po yung pag-uusapan lang natin ngayon pong umaga. Katulad po ng isang halaman, mamamatay pag binunot mo. Ganon din po, a Christian life weakens and will never survive when it is not committed to the Lord. Today po, ngayong umaga, God is calling us, His people, to go back or to have a deeper kind of life. A life that is steady, surrendered, faithful, and fully committed sa Kanya. Ang Panginoon po ngayong umaga ay nais po niyang hikayatin tayo at anyayahan tayo na mag-fully commit sa Kanya, mga kapatid. A life that says, yes, Lord, and keep that yes. Kasi po, ang pagsabi ng yes, madali. Pero yung pong tayuan mo yung oo mo, at manatili yung oo, yun po ay challenge sa atin pong lahat. Many people today can say yes, but not everyone can keep their yes. No po? So we say yes sa maraming bagay. We say yes to our goals. Tapos napakarami nagkukwit lang. Marami po nagsasay yes sa isang relationship, then after some time, they will stop trying. There are many people who will say yes to the Lord, and then after some trials, nagfe-fade yung yes na yon. Hopefully po, ang lahat ng naririto, yung yes natin sa Panginoon ay mananatiling maningning ano man ang mangyari. Alam po ninyo, our generation's biggest struggle today
is not saying yes but keeping yes. Ang struggle po, the biggest struggle of our generation, hindi po yung magsabi ka ng oo sa Panginoon eh. Kasi lahat po pwedeng magsabi ng, oo Lord, I will say yes to you. Hindi po yun ang biggest struggle. Ang biggest struggle natin is yung keeping that promise na mananatili tayong tapat sa Panginoon. Madaling sabihin, pero kailangan patunayan sa gawa. Yan po ang nais ng Panginoon sa atin ngayon, na hikayatin tayo ng commitment ay hindi lamang manggaling sa bibig, kundi po makita sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Many people today can say yes, but not everyone keep their yes. Ano po? God is calling us to a deeper kind of life. A yes that doesn't disappear. Isang oo na hindi nagbe-bend. Isang yes na it will always stay. A yes that stays. Yan po ang panawagan ng Panginoon sa atin. Alam po ninyo mga kapatid, a committed life, ang isang buhay na committed sa Panginoon, is not just based on our feelings. A committed life is not based on convenience o kaya sa mood natin. It is based on a decision, actually po, everyday decision, to surrender fully to God and stay faithful to Him, kahit anong mangyari. So let's talk more about staying committed, fully committed. A yes that stays. No po. I want to share some Bible verses po na pwede natin pag-usapan today. Psalms 37 verse 5. Sabi ng Bible, commit your way to the Lord. Trust in Him and He will act. Commit your way to the Lord. Trust in Him and He will act. Si King David po ang sumulat niyan. At ang sabihin po ni Haring David yung salitang commit your way to the Lord. Lumitaw po yung word na commit sa English translation ng Bible. Pero of course po, sinulat po ni David yan, hindi po gamit ang English na salita. It is originally written in Hebrew. At yung word pong commit na translate sa English na commit, no po, ang original na Hebrew word niyan ay galal. Yan po ang ginamit ni King David nang isulat niya yan. Ano po bang ibig sabihin ng galal? Para walang po makuha natin yung kahulugan talaga ng commit. Ang sabi po nila, sa Hebrew po, ang galal daw po, it means to roll something unto someone. Yan daw po ang ibig sabihin ng commit. Parang iro-roll yung mga isang bagay at ibibigay mo, dadalhin mo sa isang tao. Parang ganun po. O kaya naman, pwede din po nating sabihin daw na ang salitang galal ay parang what you are holding, you put it onto the hands of another person. That's word commit. Nakuha po ninyo yung commit? Okay, that's the term na ginamit po, no? It is a picture, parang rolling a heavy burden unto God. This is the same thought ng sabihin ng Panginoong Jesus minsan na sabi po ng Panginoong Jesus, come to me, all of you who are heavily laden. Parang hinihikayat tayo, dalhin natin ang mga burdens natin sa Panginoon. That's the word commit. Yun ang kahulugan po ng commit. You bring something in the hands of God. Pero kapag ka po binigay mo sa Panginoon at kinomit mo na, kailangan bitawan mo siya. Hindi po ibig sabihin, hindi po pwede na sabihin mo na, oh Panginoon, I commit this to you. Pero may bibili. Can you just try to imagine na sabihin mo na sa isang tao na, oh, ibibigay ko sa iyo to, amo. Siyempre po, kukunin mo yung ibibigay niya, no? Can you just try to imagine na yung ibinibigay ng tao, kaganyan mo yung kamay mo, idadapo lang sa kamay mo, pero hindi niya bibitawan. I cannot imagine na may binibigay ang tao pero hindi niya bibitawan. I can just remember a story dati na nabasa ko. There is a boy na nasira yung kanyang laruan. At sa kanya pong sarili, sa isip niya, bilib na bilib ang lalaking ito, ang batang ito sa kanyang tatay. Remember po yung time na ang mga bata, I think po dumaan tayong lahat dyan. There is a time sa ating pong kabataan na feeling natin lahat magagawa ng mga magulang natin, no?
Mayroon po kasing age na akala mo Superman at saka Superwoman ng nanay mo at tatay mo. Nang lahat ng problema, sabihin mo lang sa kanila, masusolusyonan nila. There is a time na yung trust natin sa ating parents ay ganun kalaki. Nakakala natin they are superhuman and they are perfect. No po. So, ang batang ito, sa isip niya, nasira yung laruan ko. Ang sa isip niya, magagawa yun ng kanyang tatay. Kasi bilib na bilib itong batang lalaking ito sa kanyang tatay. So ang ginawa po ng bata ay dinala po niya yung laruan niya sa kanyang tatay. At ang tatay naman sabi ng anak, "Tay, nasira po yung laruan ko, pwede po bang gawin ninyo ito?" Sabi ng tatay, "Akin na." Nilagay naman po ng bata yung laruan niya doon sa kamay ng kanyang tatay. Pero alam po ninyo, hindi po nagawa ng tatay. Hirap na hirap ang tatay. Hindi po dahil hirap na hirap siyang gawin yon, kundi dahil po, ang kamay po ng bata, hindi niya inaalis doon sa laruan niya. Parang hindi niya kinomit ng diretso. So, can you just imagine, how can you work into something na hawak pa ng isa? Napulala ko yung gamat na ng anak. Parang katulad ng maraming tao yung bata eh. No? I can just illustrate or think about it as parang katulad ng maraming mga tao. We say that we are committed, pero we still hold our lives into our hands. We want to control our lives. Gusto natin ng control nasa atin pa rin. Paano po yung commitment? Ano pong commitment yon? Yung sabi mo, kinumit mo ng buhay mo sa Panginoon, but you still want yung control doon sa buhay natin. Pag po kasi committed, mga kapatid, talaga pong fully surrendered ang kahulugan nun. At bibitawan mo talaga siya. It means you will give your full trust. Ang commitment po parang yung ginawa po ninyong kanina nang umupo po kayo dyan sa upuan na yan. Di po ba binagsak ninyo yung katawan ninyong buong buo? Hindi naman kayo nagduda na baka masira yung upuan, no? No po. Ayun po yung commitment. Nakaupo po kayo niyan na walang pangamba, na alam ninyong bubuhatin kayo ng upuan na yan. That's what we call commitment. Walang duda. Talaga pong binigay ninyo ng buo, yung weight ng body ninyo dyan sa upuan na yan. Kung sa upuan na yan, pinagkakatiwalaan natin ng buong buo yung ating sarili. At ibinabagsak natin ang buong weight natin dyan at tiwalang-tiwala tayong sasaluhin tayo niyan at hindi tayo babagsak. Mga kapatid, bakit sa Panginoon nahihirapan ng tao to put our lives in His hands? No po. Kaya napakahirap po para sa marami yung salitang commitment. Now, yun po ang sinasabi ni Haring David. Pakibalik nga dun sa word kanina. Commit your way to the Lord. Trust in Him, and He will act. That's the word commit or galal, to roll something unto someone. No po. Commitment means, Lord, here is my plan. I roll my plans, my life, my decisions unto you, and I won't take them back. Yun po ang ibig sabihin ng commitment. Ibinibigay ko sa iyo, Panginoon, ang aking buhay, etong aking mga pangarap, yung aking kagustuhan, binibigay ko lahat sa iyo at hindi ko yan kukunin. Hindi ko na yan kukunin ulit. Kasi maraming mga tao bigay-bawi eh. Binigay na, babawiin pa. Pero tayo po dapat sa Panginoon, hindi ganun. Pag kinumit mo ng isang bagay, hindi na dapat bigay-bawi. No po? O yung parang laban-bawi tayo. No po? Hindi po pwede yung ganoon. Kapag commitment, wala nang bawian. Kapag ka binigay mo, magtiwala ka. Yan ang sabi po ng Biblia. That's the second term. No po? Malalaman mo yung commitment ng isang tao kasi po may connection yan sa pagtitiwala sa Diyos. When you commit your ways to the Lord, dapat po magfa-follow yung trust dyan. By the way po, kakambal talaga yan. Pag sinabi naman palang your way, we commit our way no, sa Panginoon. Pag sinabing way, it means our lifestyle, yung mga choices natin, yung future natin, yung mga dreams natin, yung lakad natin araw-araw, kailangan daw pong ipagkatiwala iyon sa Diyos. Yan ang salitang commitment.
At kapag ipinagkatiwala mo yan sa Diyos, kailangan pong yung pong word na ipinagkatiwala nga, ang root word yun, tiwala eh. Hindi po pwedeng mag-commit ng walang tiwala. Kapag ka ang isang tao ayaw mag-commit, ang talagang problem is trust issue. Yun po talaga ang problem. Pag tinanong mo ang tao, teka bisang mag-commit. Pag hinukay mo yan, ang problema po, trust issue. Kasi po, you cannot commit kapag walang trust. Magkakaroon lang po ng lakas ng loob ang isang tao to commit kapag ka may buong tiwala siya doon. If you are half-hearted sa trust natin sa Panginoon, mahihirapan talaga tayong mag-commit sa Panginoon. Commitment is impossible without trust. You cannot stay committed to someone you don't trust. Tandaan po natin mga kapatid. Ito po ang question ko ngayon. May tiwala ba talaga tayo sa Panginoon? O baka naman kahit kay Lord, may trust issues ka pa din. There are many people na napakaraming trust issues. Hindi mo naman daw sila masisisi according sa marami. Kasi daw po because of the things na na-experience natin. Kaya napakahirap magtiwala ng maraming tao. Pero mga kapatid, kung ang Diyos ang pag-uusapan, mahirap ba talagang pagkatiwalaan ng Diyos? Yan ang tanong. Natatakot ba tayong bibiguin tayo ng Diyos? Ganun lang ba talaga yung tingin natin sa ating Diyos? Kasi po, if we really trust God, madali para sa ating mag-commit ng buo. Kasi nga po, trust is the key para sa isang matatag na commitment. No po? And then sabi ng Bible, He will act. God will act. Yan ang sabi ng Bible. God works powerfully in the life of a committed person. Pag isang tao committed sa Diyos, magagawa ng Diyos ang lahat ng gusto niya. Pero minsan po, at inyong buringgawan ni Lord, uling, may bibili kang gamat na, tatalnan may pamurin, may papagkasakit ko ng Gino. Maraming ganyan kapag hindi ka fully committed, kahit may gusto ang Panginoon na gawin, talaga pong magkakaroon ng struggle muna. No po? Kasi po, marakala tao, they say na they are committed. Pero kapag atin ang gagawa ni Lord, at mag-fix na atin ang fix, may finifix sa buhay natin, puro naman reklamo, at puro, just try to imagine, fix ming metong kaya. I remember lang po, biglaan lang. Yung akin pong bunso, pangalawang beses pa lang niyang nagpagupit. Mga isang buwan siguro nakakaraan, pinagupit po namin siya. Kapag kasakit na po ning guy, yung barbero, talaga pong hindi niya maayos-ayos. Kaya pag tinignan po ninyo yung anak ko, siguro naman po, siguro naman po yun, yaman rugo pagtisti nung ating yung tibak-tibak bagya. Pero pag linawi talaga, hindi talaga siya maayos. Meron talaga siyang may portion na malalim yung stroke na gano'n. May portion siya. Pero dahil bata, I think we can, pwede na natin tanggapin yung ganong klaseng gupit. Kasi totoo po, ginawa talaga ng barbero yung kaya niya. Pero sadya talaga pong napakahirap ng pag ginawa niyang trabaho. Kasi po, galaw ng galaw itong anak ko. Ibig sabihin, hindi siya fully committed. Hindi naman po dahil wala siyang tiwala, pero ewan ko po, siguro natural yan sa bata. No? Can you just try to imagine, parang ganun ang Diyos. Gusto niyang ayusin ang buhay ng marami, pero pisig din haliwa, o talaga pong nagkakaroon ng struggle kapag kaganon. No po? Nalala ko nga po sa creation, alam po ninyo, kaya palagay ko po, this is just an assessment. Ang Diyos po hindi nahirapang hulmahin si Adan. Hindi po dahil, tama po, Diyos siya at wala namang mahirap sa Kanya. Pero naging madali para sa Diyos yon kasi po, hindi pa kumikilos si Adan nun eh. Alaya pong reklamo, wala pang kain. Di po ba? Nung nahubog na ng Panginoon siya, doon niya hiningahan si Adan at doon siya naggumalaw at nagkaroon ng buhay. Marami pong mga tao, may gustong gawin ng Panginoon, pero galaw tayo ng galaw, kaya medyo mahirap. On our part also.
nagkakaroon ng, I can just imagine si Adan, kung hiningahan muna siya ng Panginoon at nabuhay siya, tapos doon siya huhulmahin ng Panginoon, siguro po medyo may patela pa, Lord, na saan mo ka maliko, tingaro mo. Pagka kumikilos, just try to imagine po, hulmahin niya yung ilong, galaw ng galaw ito si Adan, mahihirapan. Without a commitment, mahihirapan po talaga. No po? Alam po ninyo, maraming gustong gawin ang Panginoon sa atin. Pero kailangan ng commitment para mapangyari ang lahat ng plano ng Diyos sa atin. Kailangan po talaga nating pagkatiwalaan ang Diyos at ibigay ng buo yung ating sarili sa Kanyang kamay upang sa gayon ang Kanyang buong plano ay mapangyari. Sa amin pong mga engineer, nagkakaroon kami ng problema sa ganyan parati. May plano na po, may blueprint na. Kapag ka po, alam naman po namin na kapag ka po trabaho yan, yung nagbabayad, which is yung, ano pong tawag doon, yung kliyente, siya talaga ang boss. Pero mahihirapan talaga kaming gawin ng tama kapag ka po walang tiwala yung nagpapagawa sa amin. Kaya kadalasan po, bibitinin na lang namin trabaho, maghanap na lang sila ng iba. Kasi po, kahit gusto namin gawin, yun dapat na gawin. Pagka po walang tiwala etong kliyente, makanyan, dapat makanini, dapat makanyan. Talaga pong mahihirapan talagang mabuo kung ano yung plano. Ang sabi ng Biblia, may magandang plano ang Diyos para sa bawat isa sa atin. Sabi ng Bible, "For I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Buo na pala ang plano Pero ang problema po, hindi committed yung tao sa Diyos. Pag hindi committed yung tao, kahit gustong gawin ng Diyos ang plano na yon, ipipilit ng tao yung gusto niya, mangyayari po, magkakaroon talaga ng problema. Hindi po dahil ang Diyos ang may problema, kundi po dahil walang commitment on our part. Kasi ang Diyos, pag sinabi niyang may plano siya, committed ang Diyos na gawin yung planong yon. Kaso kailangan din ng commitment on our part na sabihin, "Yes, Lord, your will be done. You can do whatever you want to do." Kaya ba nating sabihin sa Panginoon na, "Lord, I want this, pero let your will be done. Tatabi ko muna yung aking gusto, Panginoon. Pinagkakatiwalaan kita na mas mabuting yung hangarin para sa akin. Kaya kung ano ang hangarin mo, gawin mo, Panginoon." That's what we call full commitment. Yun po yung full commitment na tinatawag po natin. Mga kapatid, wag naman po sana na parang ganun tayo. You want God to do something in your life, pero kinokontrol natin. "Lord, gusto ko ganito." Gawin mo. Bakit naman ganito, Lord, ang nangyari? Para po bagang wala ba tayong tiwala sa ating master engineer ng ating buhay? Wala ba tayong tiwala sa blueprint ng Panginoon para sa atin? So hinihikayat ko ang bawat isa po sa atin na wag lang sabihin nagtitiwala tayo sa Panginoon, ibigay talaga natin ng buo ang atin pong buhay, lahat ng plano sa atin pong Panginoon. At magtiwala tayong kikilos at gagawa siya. Alam po ninyo, may pangako naman that He will act Pero kaso kailangan ng pagtitiwala. Pagkatiwalaan muna natin ang Panginoon, tapos dun mo makikita, gagawin niya kung anong sinabi niya. No po? Pero kailangan muna ng trust and commitment. Yan po ang sinasabi ng talatang yan. Now, I have here 3 points, no po, na pag-uusapan pa natin. Point number 1, a committed life begins with full surrender. By the way, kanina ko pa po sinasabi yan, kapag ka po gusto nating i-commit ang ating pong buhay sa Panginoon, kailangan ng pagsuko ng buo. Surrender, ang ibig sabihin ng full commitment, full surrender. Sabi po ng Romans chapter 12 verse 1, "Therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship." Gusto po ninyong malaman kung papaano ang tunay na pagsamba at pagpupuring kinalulugdan ng Diyos? Ang sabi po ng Bible, your true and proper worship is when you offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. So ang totoo po pala,
pag pumupunta tayo ng church, hindi po yung palakpak talaga natin, ang pangunahing handog natin. Hindi po yung tinig natin na pakatas mo yung tinig mo. Hindi po yan ang ating mga pangunahing offerings and sacrifices. Not even yung hawak ng kamay natin at ibinibigay natin, hindi yun yung pangunahing handog natin sa Diyos. Ang tunay na handog daw natin ay ang ating buhay na kalugod-lugod sa Kanya. Yan daw ang tunay na pagsamba at tunay na handog sa atin pong Diyos. Now, hinighlight ko po yung salitang offer your bodies as living sacrifice. Yan po kasi ang ibig sabihin ng commitment, mga kapatid. May sinabi po dyan, living sacrifice. Alam po ninyo, ang pag sinabing sacrifice, it is something na dinadala mo sa altar at hindi mo na yun iuuwi. Can you just imagine something na sinacrifice mo? Kasi po noon, nagsasacrifice sila ng mga tupa, ganun, no po. Can you just imagine someone, Israelite, sabi na, sacrifice kayo niya, no? Sinacrifice, siyempre po, susurugin yan, di po ba? Tapos bago siya umalis, kinuha yung sacrifice kasi uulamin daw nila sa bahay. Just try to imagine. Hindi po ganun ang sacrifice. If you will make sacrifice, you live it at the altar. Talaga pong bigay talaga yon ng buo. Hindi mo pwedeng sabihin na, Lord, yun lang pong magmula tiyan hanggang ulo. Yun lang po yung sa'yo. Sa amin na po itong, itapong puwad, anyarang ko niya mo, Lord. Pwede. Pag sinabing sacrifice, it means, binibigay mo siya ng buo at iiwanan mo yan sa altar. No po. Tayo po, sabi ng Bible, in Romans chapter 12, we should offer our bodies as living sacrifices to the Lord. A living sacrifice is something that lives on the altar. Hindi po siya something na just visits the altar. Magsistay siya sa altar. Tandaan po natin, mga kapatid, kahit wala tayo sa church, kailangan alam po natin para pa rin tayo dapat nasa altar. Hindi po pwedeng ialis ang isang sacrifice sa altar. Pag-atsu ka po kayong work, o kaya nasa school ka, kahit nasaan ka mang lugar, kailangan po malinaw sa atin that we are still a sacrifice in the altar of God. Wala naman ako sa church eh. Hindi lang naman po sa church ang altar. No po, kahit saan tayo, we can offer ourselves as sacrifices, pleasing and holy in the sight of God. Pag tayo po ay namumuhay ng maayos at sumusunod sa Diyos kahit nasa trabaho tayo, nagiging parang mabangong samyo ng pagsamba ang atin pong ginagawa. We become sacrifice in the altar of God. Alam po ninyo, sina Abraham noon, kahit saan sila magpunta, nagbibuild lagi siya ng altar sa Panginoon. Doon sa lugar na kung saan sila napupunta. Dapat po tayo ganun din. We build an altar to God at sino ang sacrifice? Our lives will become yung pong sweet aroma, sacrifice, living sacrifice para sa Panginoon. Kung sa trabaho natin, puro po worldly yung nandun, pagkakataon natin para mag-build tayo ng altar at i-offer natin ang ating buhay bilang mabangong samyo sa harapan ng Panginoon. Papaanong paraan po yun? Mamuhay ng banal at kalugod-lugod sa Kanya, holy and pleasing to God. Pagka ginagawa po natin yan, tayo po'y nagbibigay ng tunay na pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Pero ang tanging makagagawa lang niyan ay yung mga taong fully committed sa Panginoon. Yung word po kasi na offer, it calls for commitment. Kasi po when you offer, talaga pong you are committing that in the hands of God. No po. So ibig sabihin po, commitment is not just an occasional devotion. It's a daily decision. Araw-araw, nagde-decision dapat tayo. Pinipili natin ang Diyos. God doesn't or does not want half of us. He wants the whole or full or all of us. No po, ito, yung buo sa atin. Hindi po tayo pwedeng mag-commit na partially committed lang.
Walang commitment na tinatawag na partial commitment. Walang ganun. Pag sinabi mong commitment, buo yun. Let's say, for example po, ang pag-aasawa. Meron po bang yung partially married, yung mga ganon? Walang ganon. Kapag ka po nag-commit ka, let's say for example sa pag-aasawa, you fully commit yourself. You commit your all. Hindi po yung nagko-commit ka lang partial pa. Hindi commitment ang tawag po doon kapag ka partial siya. You cannot love God with partial commitment. Real relationship po requires full commitment. Tandaan po natin yan mga kapatid. Kapag gusto natin ng totoong relasyon sa Panginoon, it requires full commitment to Him. Siguro po, let's just ask ourselves few questions regarding this particular point. No po. First question, is God our priority? That's the first question. Is God our priority or just a part of our schedule? Kasi po, kung parte lang siya ng schedule mo at hindi siya ang priority mo, medyo questionable ang commitment natin pagka ganun. O kaya naman po, the question na, are we really, or am I really surrendered? Or selective lang tayo? Talaga po bang fully surrendered tayo? Do we obey only in convenience, no po? Kapag ka po ba convenient lang, kapag ka okay ang sitwasyon, doon lang ba tayo committed? Kasi po ang commitment, dapat all seasons yan eh. In season or out of season, dapat committed tayo sa Panginoon. Yun po yung mga question na pwede nating itanong ngayon. How is our commitment to the Lord? Tandaan po natin, a yes that stays begin with a heart that is fully surrendered to the Lord. Yung yes po na nagsistay, manggagaling yan sa isang pusong fully surrendered sa Panginoon. Surrender is very important if you are talking about commitment. Now, point number two, a committed life stays faithful despite feelings or seasons. Sabi po ng Luke chapter 9 verse 62, no one who puts his hand to the plow and looks back is fit for the kingdom of God. By the way po, para magkaroon lang po tayo ng ideya kung ano sinasabi dyan, yan po ay may mga terminologies dyan na terminology ng mga farmers. Yung pong plow, by the way, akala ko bigkas niyan plow eh. Pero tinignan ko po, sinigurado ko naman kanina. Tinignan ko po sa dictionary at saka sa internet kung paano bigkasin yan. Binibigkas daw po yung O na as A. So, plow. Na po. Alam po ninyo kung ano yun? Yung pamungkal yun eh, ng mga magsasaka. Kadalasan po, inilalagay yan at parang ikunokonekta sa leeg ng mga kalabaw. Sarul, ito po, sarulya. Opo. Sabi na ng Biblia, makanini, nung bisata po ka nung tukikeng ginu. If you want to follow God, hindi daw po pwede na parang hahawakan mo yung pamungkal, tapos tingin ka ng tingin sa likod. Hindi daw pwedeng ganon. If you want to follow God, kailangan daw po ang tingin straight lang, diretso. Hindi pwedeng tingin ka pa ng tingin sa likod. Bakit daw po? Kasi po, magkakakubit, mga kubit-kubit, yan po yung linya mo. Kasi po may linya yan eh. Kailangan po diretso lang ang tingin dahil alam mo kung ano ang trabaho at dapat mong gawin. Hindi daw pwede yung tingin ka pa ng tingin sa likod. Ang sinasabi po ng salita ng Diyos, hindi tayo fit sa kingdom of God kung pabalabalikid ka pa keng gulot. Mga kapatid, tama nga naman yung mga matatanda. Wala naman akong disagreement doon sa laging sinasabi na ang hindi marunong tumingin sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Pero hindi po yun ang gusto sabihin nito. Bakit po? Tama nga naman po, ang sinasabi ng mga matatanda doon ay ganito. Dapat, huwag kang makalimot doon sa pinanggalingan mo o ka masyadong maging matas, ma-pride. No po. Kailangan marunong kang bumalik tanaw. No po. Pero eto, iba po yung sinasabi dito, mga kapatid.
Hindi naman po doon sa pagbalik tanaw at pagbibigay pasalamat sa mga taong tumulong sa iyo sa nakaraan. Hindi po yun ang gusto sabihin ng Biblia dito. Ang sinasabi ng Biblia dito ganito, in-offer mo ng body mo, kinumit mo ng sarili mo sa Panginoon. Bago ka na. Yan ang sabi ng Biblia eh. Those who are in Christ is a new creation. The old is gone. Ang sinasabi ng Panginoon dito ay ganito, nag-oo ka na sa Diyos, putang kay balabaligid kapag itang dati mong biyekeng gulot. Hindi po pwede yung ganun. Nakuha po ninyo? Yung commitment natin dapat na kay Lord na. Hindi na po pwede pang parang may pagdududa pa sa isip na babalik na lang ata ako sa dati. Yung mga ganon. Hindi pwede yung ganon. You are not fully committed pagka ganon. Alam po ninyo mga kapatid, I encourage you to read yung pong story ng mga Israelites nang pinalaya sila ng Panginoon sa Egypt. Isa sa naging problema nila ganon. Kada magkakaroon sila ng problema, halimbawa po, walang tubig, walang pagkain. Alam po ninyo sinasabi nila kay Moises? Mayapang king Egypt, mamangang king karniado. Parang, pag nanghihirapan sila, gusto nilang bumalik doon sa pinanggalingan nilang pagkaalipin. Mga kapatid, maraming mga Kristiyano, ganyan ang, parang salamin ng ganong pamumuhay. Nag-oo na sila sa Panginoon, pero konting hirap lang, babalik ulit doon sa dati. Sabi ng Bible, you are not fit for the kingdom of God if nag-commit ka na, tapos tingin ka pa ng tingin sa likod. Pero pwede rin nating ayusin yung hindi tumingin sa pinanggalingan, marunong tumingin sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. Pero pwede rin natin sabihin na ang tingin ng tingin sa pinanggalingan, lalong hindi makakarating sa paroroonan. Just try to imagine, ating kang pupunta lang, pero makalawi ka po ka rin. And this is just my analysis, no? This is the reason why God created our eyes and put it in front, not on the back. Kasi kung gusto ng Panginoon, doon tayo nakafocus, nilagyan din tayo ng mata dito sa likod. Pero hindi ginawa ng Panginoon yon. We are not designed for that. Kailangan ng tingin sa harap lang, no po? At hindi na po pwedeng bumalik pa. Yan ang sinasabi ng Bible na if you decided to follow Jesus, no turning back. Yun ang sinasabi po nito. If you decided na magtrabaho na sa kingdom ng Panginoon and you hold yung pamungkal, yung plow, hindi na dapat tingin ng tingin pa sa likod. Can you just imagine, sa married life, laging nagkakaroon ng problema na ganyan sa marriage po. May commit na kang tao. Ang kaya mo na, pwedeng ganakan pa detang girlfriend mo niyang milabas. Ano pwede? You cannot do that. You are fully committed now. Nakuha po ninyo? Hindi na pwedeng bumalik-balik pa doon at nagwi-wishful thinking ka pa na paano kaya kung kami nagkatuluyan. Masisira po ang relasyon ninyong mag-asawa. Pagka ganun, mga kapatid, kung tayo po'y fully committed na sa Panginoon, detang dati tamong Diyosa na po paretang dating importante kaya katamong pong priority tamo, yung mga idols natin dati, like pera, kapangyarihan, posisyon, etc. Hindi na natin binabalikan yan. Isipin man yon, dapat hindi na natin ginagawa yon. We don't revisit the past anymore. Na po, dapat focus na sa bagong buhay natin sa Panginoon. That's the word commitment. No po. Committed is not tested in good days. Tandaan po natin mga kapatid. Committed is tested on difficult days. Kaya po, kailangan po nating pakaisipin paano yung commitment natin sa Panginoon. I'm just trying to explain what commitment is in accordance po sa sinasabi ng Biblia. Kasi sometimes ang iniisip ng tao, committed na ako kang Lord eh. Ang commitment sa Biblia ganito. Kaya titignan ng Panginoon yan, balik ka pa ba sa dati? It means you are not committed. Kahit pa paniwala mo committed ka, pero kailangan talagang patunayan po yan sa talagang bagong direksyon ng ating buhay. No po. Then point number 3, this is the last point po. I will wind up po. A committed life produces fruits. May blessing lagi kapag nag-commit tayo sa Panginoon. Mga kapatid, ang pag-surrender sa Panginoon, marami talagang mawawala sa atin.
Pero kung titignan natin ang mga gagawin ng Panginoon sa atin compare sa mawawala sa iyo, sulit pa rin i-commit ang buhay sa Panginoon. Hindi ko po i-whitewash to. I will say directly. Maraming kang kaibigang mawawala if you will commit yourself to the Lord. There are some people na the Lord will remove some people in your life. Minsan po, there are things na the Lord will remove. Minsan po, kahit trabaho, o kaya mga ari-arian, things that parang you hold, parang you think about them dearly, parang mga things na parang may sentimental value sa iyo. Sometimes the Lord will remove all of those things. Kasi pag nag-surrender tayo sa Panginoon, talagang tatanggalin niya ang hindi part ng kalooban niya. Though sometimes feeling natin napakahalaga nun. Pero kung talaga nagtitiwala tayo sa Panginoon and want to fully committed sa Kanya, mga kapatid, tama, maraming mga matatanggal sa ating buhay. Tatanggalin niya ng Panginoon. Pero pagkatiwalaan natin siya, kasi yung mga idaragdag naman niya at gagawin niyang bago, sulit pa rin ang pag-surrender natin sa Panginoon. Papalitan niyan, baka po pananggalan na ka dahon. Kasi po sa atin, pagka po ang halaman madahon, parang healthy yung halaman, no? Ganun po sa atin, yung ating palagay eh. Pero sometimes, pag kinumit mo ang sarili mo sa Panginoon, pansin mo, pananggalan na ka bulong. Baka tamamunga ka. Kasi para kang Lord po, bungang importante. Alimu po, hindi lang po dahon ang importante sa Diyos. Bunga ang importante sa Diyos. Kasi po, ang isang halaman na talagang dapat naman, yung mga halamang namumunga, malalaman mong healthy yan kapag ka namunga talaga siya. Hindi po dahil sa dahon lang. Hindi po dahil sa dami lang ng sanga o dami ng dahon. Kasi po, para sa isang halamang namumunga, kahit pa maganda yung dahon, hindi mo pwedeng sabihing healthy kung hindi yan namumunga. Kaya sometimes po, the Lord will prune. Sabi ng Bible, John 15, verse 5, if you remain in me, I will remain in you. Yan ang sabi ng Bible. Medyo pinutol ko lang po yung nasa bandang gitna. But if you will read John chapter 15 verse 5, kung mananatili kayo sa akin, mananatili rin ako sa inyo. Tapos bandang dulo, sabi ng Bible, you will bear much fruit. Kapag tayo daw po parang sanga na nakadikit sa Diyos as the vine. Ang Diyos daw po, I am the vine, you are the branches. Sabi ng po Lord Ken Ken John chapter 15. Siya daw po ang puno, tayong mga sanga. Ang sanga na hiwalay sa puno, may magagawa ba? Yan ang tanong ng John chapter 15. Ang sabi ng Biblia, walang magagawa ang puno. Makakapamunga bang ang isang sanga na hiwalay sa puno? Hindi. Pero sabi ng Biblia, kung kayo ay mananatili sa akin, remaining is commitment Bali po ba itang pilinan mong manatili pa rin? Commitment to. Andiyan pang masakiting sitwasyon, you will still choose to remain. We call that commitment. Kahit sa pag-aasawa po, sa buhay may asawa, sa mga mahihirap na sitwasyon, nagde-decide ka pa rin manatili pa rin, commitment tawag doon. And commitment po, remaining, nasusubok yan pag mahirap ang sitwasyon. But if we will remain in Him, definitely we will bear much fruit. Yan ang sabi po ng Bible. Kung tayo po'y mananatili sa Kanya, if we will just be faithful to Him, if we will decide to remain, hindi na po usapin ang pananatili ng Panginoon. Sigurado po ang Diyos mananatili. Sabi kasi ng Bible, di ba, may pangako siya sa atin, hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Madalas tayong nang iiwan hindi naman ang Diyos. Ang Diyos po okay siya. Walang problema sa Kanya. Laging ang problema kadalasan sa isang relasyon, wala sa Diyos, nasa tao. I pray that we will have a very healthy relationship with the Lord. The most important relationship na meron tayo, mga kapatid, hindi yung relasyon natin sa ating asawa o sa ating anak o sa ibang tao. The most important relationship that we have is our relationship to God. At yan dapat ang priority lagi natin. Kasi po pagka maayos ang relasyon mo sa Diyos, susunod ang lahat ng mga relasyon mo. Magiging maayos ang lahat ng relasyon mo sa iba. Kailangan unahin natin ang relasyon natin sa Panginoon.
Ako, sinasabi ko po lagi ito sa mga young people. If you want to have a earthly relationship, kailangan siguraduhin nyo munang marunong ka mag-alaga ng relasyon. You check yung relasyon ng tao sa Diyos. O yung relasyon pa lang niya sa Diyos, hindi niya kayang ayusin. Paano pa siya bubuo ng isa pang relasyon at pagkakatiwala magiging maayos yung relasyon na yun? Hindi po ba? Kung ang Diyos na perpekto na, hindi pa maayos-ayos yung relasyon ninyo. Lord is perfect, ha? And then you will try to have a relationship with a person that imperfect. At ikaw imperfect ka rin. O talaga naman pong magkakaroon ng mga away ng konti dyan at misunderstanding. Pero mga kapatid, talking about our relationship with the Lord is perfect. Mahirap ba siyang pagkatiwalaan? Mahirap ba siyang mahalin? Mahirap bang alagaan ang relasyon natin sa Kanya? Ayun po. Kaya kailangan talaga suklian natin yung pong pag-ibig ng Diyos ng ating commitment sa Kanya. I encourage everyone this morning po. Alam po ninyo, kung tayo po ay magiging committed sa Diyos, if we will remain in Him, He will definitely remain in us and we will bear much fruit. Yung pong hinahanap-hanap natin, magiging natural ang labas niyan. Yung pong kapayapaan, pag-iibig, yung mga hinahanap-hanap natin na hindi natin makita at nabibili ng pera, mga bunga yan magmumula sa Panginoon. Pero hindi kailangan pilitin ng sanga na siya'y mamunga. Basta nakadikit siya ng maayos sa puno, normal at natural na lalabas ang mga bunga. Tandaan po natin mga kapatid, alam ng Panginoon kung gaano katibay ang commitment natin sa Kanya. Hindi ko naman po kina-question ngayong umaga yung commitment niyo sa Panginoon. Pero nais ko lang pong i-check natin ito. Kasi po bakit? Saan po ba ako nanggagaling? Siguro po alam ninyo ang mga bali-balita na nangyayari sa persecution ng ating mga kapatiran sa Nigeria. No? Nabalitaan po ninyo yon? There are many Christians talaga pong pinatay at pinapatay hanggang ngayon. At alam po ninyo, if you are updated sa missions natin, those who are here, dun sa missions group natin, alam po natin hindi lang sa Nigeria nangyayari yan ngayon. Yung pong pagpatay sa ating mga kapatiran, laganap sa lahat ng panig ng mundo ngayon. Kaya kailangan po ng commitment, mga kapatid. Sa pamumuhay natin, Kristiyano, kailangan ng commitment. Pero ako po, saludo ako sa mga kapatiran natin doon. Pinatunayan talaga nila kung anong commitment. Anong ibig sabihin ng commitment. Pinakamataas na kapahayagan ng commitment ay yung mamatay para kay Kristo. That's commitment. Even in death, yung pong they will gladly embrace yung death for Christ. I call that commitment. Masakit man sabihin, pero may narinig ako ayaw kong mag-agree, pero I think something to think about. Ang mga Pilipino daw po, wala silang ka-ideya sa tunay na kahulugan ng commitment. Kasi po sa atin, hindi ganon kabigat ang persecution sa atin dito sa Pilipinas kapag sa pananampalataya. Kahit po mag-preach ka sa gitna ng palengke, people will not kill you. Kaya nga po yung commitment daw, up to death, hanggang sa kamatayan, many Filipino Christians don't really have any idea of the word commitment. Kaya po may kaproblema kang bagya. May putot ka kuryente, may bugna ka mag-backslide. Ano po itan ano po yun? Ganon lang po ba kagaan yung commitment natin sa Panginoon? Nagkaroon lang ng konting hindi mo inaasahan, tapos you are questioning God, yung pag-ibig ng Panginoon. Where is the commitment of many people? I remember a story, and dito na po ako magtatapos. Narinig ko po ito ilang beses na I think po, many of you alam na siguro yung kwento. There is a story ng isang church po, nagkakaroon din sila ng gathering na katulad dito. Just try to imagine a church na merong mga tao. But before the service, yung worship service nila mag-start,
may bigla daw pong isang tao pumasok at dumating, may dala siyang baril sa kanyang kamay. At ang sabi daw po ng lalaki, lahat ng hindi ready na mamatay para kay Kristo, magsilabas na kayo. Ano? Lahat ng hindi handang mamatay para kay Kristo, magsilabas na kayo. Alam po ninyo, napakarami nagsitakbuhan pa palabas. But there are few people na pumikit na lang at nanatili sila. Maybe they are waiting. They are just waiting kung ano man mangyayari, pero hindi sila lumabas. Pumikit na lang, hinihintay po siguro na sila po ibabarilin, pero hindi talaga sila lumabas, and they are praying to the Lord. Pagkalabas po ng marami, there are few people na nagstay. Binaba daw po ng lalaki yung kanyang baril, at sinabi daw po niya sa pastor, na nandoon na hindi rin umalis. Salamat po sa Diyos, yung pastor di rin umalis. Kaya just to imagine, nung mumunay pa po, may kitang pastor. So yung pastor po nandun pa rin, nakapikit din siya. Hindi siya umalis. And there are few people na hindi umalis. Binaba daw po ng lalaki yung kanya pong baril at sinabi sa pastor, Pastor, pwede na po natin ituloy yung pagsamba. Lahat po ng fake, wala na. Tayo po totoo. Sumamba na tayo. Christian pala yun. That's just a story long time ago. Ilang beses ko na narinig yun. Pero alam po ninyo, ang story na yun is a story of, may reality dun sa story na yun eh. It talks about commitment of people to God. Hanggang saan yung commitment po natin? Hanggang kamatayan po ba? Yan ang question. Kasi po yung commitment natin sa pag-aasawa, till death do us part yun eh. Eh di po ba mas lalo dapat sa Panginoon? Sa Panginoon po kasi even death, hindi tayo mahihiwalay sa Diyos. Alam naman natin yon. Yung relasyon po natin sa ating asawa, till death do us part ang sinasabi lagi. Pero sa Panginoon, kahit mamatay tayo, hindi tayo mahihiwalay sa Diyos. Uuwi tayo sa Kanyang kaharian. Pero can you just try to imagine? Naisip ko lang po at naalala ko lang yung story na yon. Bata pa lang ako, naririnig ko na yung story yun eh. Pero napakaganda pong ulitin yan sa pinag-usapan natin ngayon. We're talking about commitment eh. At gusto ko lang pong isipin natin sa ating pagtatapos, kung kayan talagang tunay na mangyayari yon. At kabilang tayo sa mga taong nasa simbahan. Mananatili po ba tayo? Magre-remain po ba tayo? Yan po ang tanong. Kung o-offeran ka ng malaking halaga, mananatili ka pa rin kaya sa Panginoon? Kung tatakutin kang tanggalan ka sa trabaho, mananatili ka pa rin kaya sa Panginoon? Hanggang saan yung commitment natin, mga kapatid? Kasi yung dulo, yung pinaka-kapahayagan talaga ng commitment is up to death eh. Pero yung mga simpleng bagay lang, like for example, kayamanan ng usapan, papalit mo kaya ang Panginoon? Kaya, it's good thing po to think about it. Ako po, while I'm preparing this, writing all of these things, kahit po ako, tinatanong ko rin ng Panginoon eh. Ang Diyos kasi nakakaalam at nakakaunawa sa atin. Alam ng Panginoon kung hanggang saan yung commitment natin sa Kanya. Hanggang saan tayo susunod sa Kanya. Sabi ko nga po, if we are following Christ, hanggang saan ka magfa-follow? Just try to imagine you following Jesus. Kung ang Panginoon po'y lumakad ng pasulong, anong gagawin mo if you are following? Lalakad ka ng pasulong, tama po? Pag lumiko ng kanan ng Panginoon, lalakad tayo ng pakanan. That's how following is. So, sunod tayo. Pero mga kapatid, kung naglakad ang Panginoon sa mabatong daanan, susunod pa rin tayo? Mabatuya yan, sunod pa rin. Paano pag pumasok siya sa parang masuksok na gubat at parang madilim, papasok pa rin? If you are following Christ, siyempre po, you are committed. Kaya paano po kung halimbawa, ang fina-follow mo ang Panginoon lumakad sa tubig, will you follow? We are talking about commitment. Will you have the faith like Peter
na you can also walk on water if you are following Christ. O kaya naman po, kung halimbawa sa apoy, pumasok ang Panginoon sa apoy, hindi siya nasunog, but you are following. Sabi ng Panginoon, tara, will you still have the faith and the courage to still follow Him? O kaya naman, halimbawa po, biglang dumilim, tapos tinig na lang ng Panginoon ang naririnig mo at ang sabi niya, step forward. Will you still step forward? Even if you don't know kung ano po ang kahahantungan mo sa harap. In life po kasi hindi natin aram ang future, mga kapatid. But if we trust the Lord na humahawak sa ating buhay, and we are committed, if we are committed, hindi tayo magkakaroon ng problema. I pray that if we have trust issues, gamutin ng Panginoon yung trust issues natin. Sometimes po kasi sa trauma ng marami sa ibang tao, nahihirapan na silang magtiwala, nadadala nila sa Panginoon kahit ang Diyos pinagdududahan nila. Mga kapatid, I pray that the Lord will speak to us this morning. Nabanggit ko na po ang lahat ng dapat kong nabanggit. The Lord is here. We can talk to Him. Let's just all bow our heads and let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa presensya ninyo sa aming kalagitnaan ngayon pong umaga. Salamat po sa panawagan mo sa amin ngayong umaga na pagtibayin namin ang aming commitment sa inyo. Kilala mo ang bawat isa sa amin. Ikaw ang nakakaalam ng extent ng commitment ng bawat isa sa amin. At kung meron man dito, Panginoon, na hindi pa rin fully committed sa inyo or fully surrendered, dalangin ko mangusap ka sa bawat isa po sa amin. Pagkatiwalaan ka namin, Panginoon, ng buong puso. At magkaroon kami ng tapang to say yes sa inyo, to fully surrender sa inyo, and to commit our lives in your hands. Marami kaming pinagdadaanan sa aming buhay, Panginoon. Tulungan po ninyo kami pagkatiwalaan ka namin. There are many things in life na nangyayari, di namin inaasahan. Pero alam namin, nasa sentro kami ng iyong palad. Nasa mabuti pa rin kaming kalagayan. Help us, Lord. Tulungan mo kami na ibigay sa iyo ang lahat ng burdens namin. Pagkatiwala ang aming sarili at ipasakop ang aming sariling buhay sa inyo, sa inyong kamay, Panginoon. Alam ko, Diyos, hawak mo ang bawat isa sa amin. At kung hawak mo kami, wala ni anumang bagay na pwedeng mangyari sa amin na labas sa inyong kapahintulutan. Tulungan mo ang bawat isa. If there are some unbelief dito, help us, Lord, to overcome our unbelief. Give us a heart, katulad po ni David, that we can commit our ways, Lord, to you. We will trust you. And we know that you will act if we are committed to you, Lord. Gagawin mo at gagawin ang lahat ng iyong mga pangako. Tutuparin mo ang iyong plano sa aming pong buhay if we will commit ourselves in your hands. Hindi lang kami na naririto ngayon. Baka po may mga kabilang sa aming pamilya that we are also praying na mag-commit din sila sa iyo, Panginoon. Dalangin namin, kumilos ka rin sa kanila pong buhay. Ang pinakamabuting pwedeng maging desisyon ng tao ay piliin ka, Panginoon, at mag-commit kami sa inyo. That's the greatest decision that we can make dito po sa buhay namin, dito sa lupa. We thank you, Lord. Patuloy ka kumilos sa bawat isa sa amin and continue to talk and speak to each and every one of us, Lord. Sa amin pong pag-alala ng iyong pong ginawa sa krus ng Kalbaryo, sa pamamagitan po, Panginoon, ng paggawa po namin ng communion, dalangin namin, linisin mo ang aming isipan at ang aming puso. Kami po, Panginoon, ay biyayaan mo ng iyong habag at biyaya. Nang magawa po namin ito ng maayos at katanggap-tanggap sa inyo pong banal na harapan at maging kapahayagan ng aming pong pasasalamat at pagsamba sa inyo. Ikaw ay Diyos na tapat,
Salamat po, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Tayo po'y manatili sa diwa po ng pananalangin at pagsamba habang hinihintay po natin ang ating mga communion ushers. Into your hands, and I commit again with all I am. For